Yes, may devotion kami Jordan. O, yun, may Jordan din. Kasi isang bagay mo rin ang devotion tayo, pero another thing yung Jordan natin. So, both we carry yung devotional, yung devotion and journaling. Okay, kasi talagang nandito ko yung tusi, pati sa inyong self-group, ano ng tusi. Pag natuto na ko yun, meron na isang leader, sabi niya, eto na ako na-encourage magtuloy dito sa akin sa journaling. Kasi minsan yung mga nasa self-group ko nagtatanong sa akin, pwede mo ba makita yung journal ninyo? Kasi meron na po bang gusto tingnan tungkol dito sa ating So, ibig sabihin kung walang ipapakita mismo yung self-leader, pag mag-encourage yung mga sumusunod sa kanya. Kaya maganda po yun. Okay, so yan po yung ating napag-usapan ngayon. At pag-patuloy na wala naman ito mag-share pa. Kasi maganda po yung meron tayong mga naipapahayag. Okay, so salamat po. O sige, last na po, last. Gusto ko yung sa devotional din, sa journaling. Nag-journal na ako nung nag-EGR ako na may nakakatulong. Hindi masyado, din na, wala ka naman akong sinisimulang cellphone, pero wala na akong Bible study. Hindi, tuloy-tuloy lang. In latest, yung nag-downloading, birthday kasi ako ng 21. Tapos, yun, mayroong party sa mga sundalo. Na-surprise naman ako. Tungkol sa Panginoon dahil first time ko maranasan na, bumati kasi sila sa party, bumati na, belated happy birthday sa mga nag-birthday na rin. Sabi ko, birthday ko kaya sa'yo, gano'n ako. Gusto ko akong bati. Tapos pala, wala silang surprise. Tinawa ko sa gitna, tapos bigay na ako ng cake, tapos nag-glow, tapos nagkantahan. At yung buong team kasi yun Yan, tuwa ako, naranasan ko sa, nire-relate ko doon sa devotional life na mayroong unexpected blessings ang Panginoon na, yun. First time. Okay, kasi yun ang manifestation ng transformative obedience life. Sabi ko nga bubut pa lang sa personal devotion at journaling, hindi na tayo makasunod. Marami pa pwede pang mga darating na mas mabibigat na maaaring mahirapan tayo. Kaya yun po ay patuloy na in-encourage tayo lahat. Mamaya ako, sasipin ko yung mga devotion natin at inasapin ninyo dito yung inyong mga journal bago tayo kumain. Okay? So let's move on. Salamat po sa mga kapahayagan niya. Palakpakan mo natin ang Panginoon sa mga naginig natin. Okay. So, balikan lang muna natin sa sort of review, pero medyo may ilang mga bagay na itatouch ko ako na details ko gagawin natin regarding yung the life of healthy cell leader. So, number one po dyan, ang healthy cell leader daw ay merong devotional life. So, manipul tayo dito. Okay. The life of a healthy cell leader begins and ends with God. So, ibig sabihin noon, bakit nagsisimula at natatapos? Nagsimula ang araw mo sa Panginoon at natatapos sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo sa araw na yun ay sinalangin mo sa Panginoon, merong kapahayagan, revelation ng Diyos sa atin, tungkol sa ating gagawin sa araw na yun, tayo nag-devotion tayo. And then, sa gabi, pinagpapasalamat natin sa Panginoon sa panalangin lahat ng kanyang ginawa sa atin. Kaya, yun po yung healthy cell leader. It begins and ends with God. Only God can give success. Ang mga survey, medical survey of cell leaders shows that time spent with God is the single most important principle behind successful cell leadership. And cell leader filled with the power and love of Jesus knows how to minister to a hurting member of the group and how to deal with constant talkers and how to wait for a reply to a question. Kasi nga, may power tayo kapag yung ating devotional life ay talagang buhay-buhay. At katulad nito, paalala, talaga meron 3 common hindrances sa ating devotion. Drowsiness, pag-agising mo. Inaantok-antok ka pa. Kaya sabi nga, pag nagising ka, umalis ka doon sa bed,
Maghilamos ka, uminom ka kahit mainit na tubig o mainit na kape. No? And then, start ka ng devotion. Secondly, habang nasa ka naman sa devotion, no, meron ka kagad iniisip, ay, hindi gagawin pa akong gato, tapos hindi ko pa natatapos yun. Kailangan medyo alisin niyo muna yung mga worries na yun. Magtiwala ka na lahat yun, pagkatapos ng mag-devotion, malalagay sa proper order ang lahat ng yun. No? Kasi kailangan mo na malalagay sa order, ikaw muna. Yung spirit mo, tsaka yung relasyon sa Panginoon. Once na yung order na yun, all the rest will follow. And then, lack of time. Pero naman lack of time, tayo naman na nag-set mo, sinasabi natin lack of time yan. Wala na akong oras. Bakit ka walang oras? Kasi minsan wala tayong disiplina sa oras. At hindi yung natin na-manage ng tama yung oras natin. No? Ako ho, madalas sa akin noon, ang nakulunang nagigising si Missy. Pag nagigising si Missy, wala na akong magagawa. Kasi ako sabihin nun, tulungan mo naman ako dito, tulungan mo ako niya, gawin mo ito, wala na. Kaya ngayon, kinakailangan ako na uuna sa kanya. At least mga isang oras sa lahati. Kung gumising yun, alas 5, medyo late mo sa kanya yun. Kaya ako kinakailangan ko nakiting ng 4 o'clock, at least 1 hour. At pag inabunan na niya ako ng devotion, hindi na ako pinulunod. Pero pag nakunan na siya, minsan nahihirapan ako. Kaya ngayon nasipaka ko na rin siya. After ko ng devotion, sinishare ko pa kagad sa kanya yung devotion ko yung tinatanong ko siya. Ano masasabi ko? Pwede natin ko ngayon sa journal ko yun. Pero sa susunod, may usapan na kami sa journal na rin siya. Ayun po. Okay, next. Family life. Self-ministry is a family affair. It is meant to draw your family closer together. It's best to include your family in self-ministry. Our intimacy grows as we pastor our family together and openly discuss the details of each meeting, sharing our observations and learning together. So mahalaga sa family life na talagang isama mo natin sa ating self-group, yung ating mismong pamilya. At least meron once a week na nag-meet din ng family. Kung hindi nyo maisama sa self-group ng church at sa family, meron kayo self. And then, leadership development. Successful cell leaders look beyond urgency of the present to the importance of future growth themselves. At kung ibig sabihin na yung successful cell leader look beyond the urgency of the present to the importance of future growth themselves. Ano, pakita natin yung sabihin. Ano yung sabihin ko? Okay, so ang focus mo, napagabat naka-focus ka ngayon, pero tinitingnan mo pa rin yung magiging bunga nung sa hinaharap. At yun ay magbubunga, may mangyayari dito. Kasi yun ang magsusustain sa atin eh. No, at mahalaga dito, ang tinitingnan natin, kinakailangan itong mga na-set ko ngayon, ay magiging mga leader ito sa future. Magaling ang pagtingin natin. Hindi ang nasa-isip natin ito, mabubuo ko na yung primary choice ko dito. Para masabi meron na akong choice. Hindi. At tinitingnan natin dito, biyang doon sa mabubuo natin. Tinitingnan natin, itong mga miyembro ngayon sa ating cell ay mga leader ito para mabuksan yung maraming mga cell. Kailangan din po yung pananaw natin para nagdadrive sa atin yun, to move on, at saka motivation sa atin. No. Because of that, they set prioritize training new leaders. This passion to raise up new leadership drives successful cell leaders to spend quality time with potential leadership. No? At tumibigyan ng important time. As a result, common cell members become new visionary leaders. So, ito po yung ano natin. Kailangan iparamdam natin na nasa ating cell ay magiging leaders din sila. At pinapakita natin yung kanilang potential. So, hahanapin mo yung potential mo sa tao. Dito sa susunod, inviting new people. The way to add leaders to your group is to invite people to yourself and keep inviting. Ito ho. Ano ba yung mga nagiging karanasan mo natin sa pag-iimbita? Meron mo sa yung nag-iimbita pa, tapos umuo, tapos hindi naman dumating. Meron ganon. Meron kayo nag-imbita, dumating, minsan, pero hindi na naulit. Meron kayo nag-imbita, talagang definitely ayaw
wala. Talagang nire-check tayo. So lahat yan mararanasan natin. Pero kasama mo yan. Kasama yan. Dapat bukas na yung ating puso na yung mga bagay na yung mararanasan natin. No, pag tayo ay nag-invite, tayo ay pwedeng hindi pansinin, pwede tayong i-reject, pwedeng sumagot pero hindi pupunta, pwedeng sumagot pero hindi pupunta, at meron naman talagang wala na, hindi talaga pupunta. Pero sabi nito, keep inviting. No? You must be, kung tayo dapat nag-discourage. Kasi ito po ang susitin na para magkaroon ng bago doon sa ating self. Kasi kung hihinto tayo sa pag-iimbita, sabi na kanina ni Pastor Charlie, ngayon ang nangyayari sa kanya, dahil siguro nung araw, ang kanyang ginagawa, invite siya na invite. Ngayon, yung mga na-invite niya ngayon, at nag-decide ko na rin, nakita na rin nila yung kahalagahan na mag-iimbita. Dahil sila mismo naranasan nila yun. At kahit sila ay nag-iimbita at nare-reject, hindi sila nag-iimbitari. Di ba meron sila makaranasan sa Pastor Charlie? So, ngayon ko, ito mo yung isa sa mga bagay na gusto kong bigyan ng tingin natin. Pag hindi kayo nag-imbita, talagang walang mangyayari. Wala talaga pupumusa na gawain. Wala naman magsimulan. So, kailangan mag-invite talaga. Inviting new people. Pero sabi ito, you must be vigilant about inviting new people. The right mix for your group is right around the corner. Sabi nga, new blood in the cell brings new life. Newcomers invite you a group with their breath inside. Keep inviting. Don't give up. So, yun po yung ating naano dito. Sino po sa inyo kanina magandang engineer ni Pastor Pastor Randy na nag-start na sila mag-invite, pero yung in-invite sila hindi lang basta in-invite. Nag-start na sila ng ano sa pinagito na prayer of three. Siguro kung kayo nag-invite, hindi nyo muna pinag-pray. Yung pinag-pray na nag-reject tayo. Pero pag pinag-pray niya, at least may kapangyarihan na doon na hindi lang tayo, hindi may kasama ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilom. So, every time na mag-invite tayo, bago natin gawin yun, at least ipag-pray na natin yun. Sabi nga, in-encourage tayo for 30 days or 1 month, pag-pray po natin. So, dadating mo tayo dyan sa ating self-experience. Okay, so, dahil pag meron mga newcomer, sabi nga ay, ito po ay nakakadagdag ng sigla. Parang ano yan parang sa bahay. Pag ang tahanan, puro matatanda kasama mo, tapos biglang nagkaroon ng baby. Di ba tumisigla yung bahay? Minsan na kahit si baby, kahit tuta lang. May tuta sa bahay, kaya tumataya yung bahay. How much more po sa tahanan natin may mga bagong baby na pinanganak. Bibigay ng buhay yun. Kaya sa ating mga cell group, para gusto niyong laging buhay yung cell group, dapat may mga bagong mga dumating. Yun po ang sikreto para kaya lumalago. And then, kakabit doon, visitation. Iba mo yung nag-i-invite ka, iba yung pinupuntahan mo and then you invite them. Now, if you want yourself to grow and multiply, one vital key to effective self-evangelism is immediate contact with newcomers. When someone new attends your group, plan immediate visit. Kunyari, meron nagsama. Hindi dahil na isama na pumunta na sa cell group ninyo kung panty na kayo. Kailangan ipadaman nyo doon sa bagong dumating sa inyong cell group na talaga hindi lang kayo natuwa na nandun kayo sa cell, na umatel siya, kailangan ipadaman ninyo na pinuntahan nyo sa bahay. At binisita. At inalam din nyo kung kamusta na yung kanyang pamilya. No? At nakipag-kaibigan. Yun mo yung mahalaga dito. Kaya nga, when someone new attends your group, plan an immediate visit, send a card, and or pick up the telephone and call. Sabi nga, the saying is true. People don't care how much you know until they know how much you care. Ulitin ko po. People don't care how much you know. Makilala niya ako. Pero mahalaga dito, until they know how much you care. Hanggang malaman nila that you care. So, yung pong pagbibisita sa bahay ay isa itong nakapahayagan na mahalaga yung tao. Dahil nagbigay ka ng panahon. Lalo na kung mayroon mga okasyon sa buhay nila. Ang daw yun sa mga mahalagang bagay. At saka,
pag may sakit. Minsan sa pastor, sabi niya, di, nagdadalaw naman ako pag may sakit. Sabi ko, paano kung walang sakit? Hindi mo madadalaw. Eh, sabi naman niya, lagi naman ako may nagdadalaw kasi lagi naman may sakit. Kaya pag lalaki ko sana, hindi lang tayo nagdadalaw dahil may sakit. Dalawin natin intentional. Dahil gusto natin magkaroon ng pakikipagkapwa at kaibigan doon sa ating mga gustong andayanan sa ating iglesia, sa mga cell group. Okay? And then finally, natural evangelism. New members have a freedom to share deeply in the warm atmosphere of an accepting, loving cell group. Ito dito ko tayo medyo matatagal. Gusto ko pong i-discuss natin ito. Meron tayong gagawin ngayon bago tayo pumunta rin sa natural evangelism. Kanina merong magandang sinyer si Pastor Randy. Nung nag-umpisa sila mag-prayerfully, simultaneously, itinuturo niya yung one-word evangelism. At may workshop kayo. Pinapayagan niya na yung kanyang mga kasama sa prayer ay gawin din yung kanyang pinakita sa kanya, yung kanyang dinemonstrate. Kaya nga, hindi na siya nahirapan, nagkaroon sila ng event na hindi naman siya nag-altar o pinatayo lang. At yung mga tumayo, yung mismo mga prayer, yung mga nanalangin na yun, sabi niya kanina, ang nag-share ng one-word evangelism. Ano naging resulta? Tumakap sa Panginoon. O lahat, ilan yun? 17 So, 17 na bago. Ilan na nag-share ng one-word evangelism? Meron kasi so yung isang tatlo sa isang grupo. Kaya more or less, meron ka mga so mahigit sa 5. Mahigit sa 5 yung nag-share. Okay. So tinanong niyo, yun yung maganda pag meron tayong harvest event. Alam niyo, hindi lang applicable yun sa harvest event. Applicable yun sa cell group. Kunyari, meron kayong cell group meeting. After the cell group meeting, yung inanyayahan ninyo, pwede yung nag-anyaya o kaya isa doon sa mga members ng cell, kung na-verify ninyo na hindi mo siya tumatanggap, mag-one-word evangelism kayo. Para bago siya umalis sa cell group ninyo, nakatanggap na. O kaya, kung majority, kunyari, 6 na yung cell group, pero kumandag sa 3. Tapos yung 3 niya na-verify ninyo, hindi pa tumatanggap sa Panginoon. At na-send ninyo ang Panginoon, kinakailangan ng mag-share ng one-word. Siguro yung cell leader, pwede niya mag-share sa group. Or, i-divide niya. Kumuha siya ng 2 doon sa kanyang cell at sabihin pumunta kayo dito at i-share niya sa kanila yung one-word evangelism. So, mag-hintay ng isip tayo, mag-hintay namin tayo, saka sa pag-hakantel. Mas importante, naiintindihan natin na itong mga bagong umatel, kinakailangan silang magkaroon ng pagkakataon na tanggapin ng Panginoon. So, gusto siya naging start sa Diyos. Pag tumanggap na yan, para nasa niya yung cell, magkaroon na siya ng cell experience, lagi umating cell group, siguro 2 hanggang 4 na beses na umating ng cell, i-encourage na umaten na ngayon ng encounter. So, pag-ibig na encounter mo na siya. Ngayon na yung gagawin mo. At pag yan ay umaten na encounter, after na encounter, encounter mo na. And then, tuloy-tuloy sa buhay ng cell. Hanggang i-prepare mo na siya ngayon na umaten sa SOL1. At isang manifestation na piniprepare mo na siya, nag-journal na siya, nag-devotion na siya, tinuturuan mo ng magbasa ng New Testament. At pag natapos niyang basahin ng New Testament, dahil requirement yun natapos niyang basahin ng New Testament, maaatilin mo na siya ng SOL1. Kaya ang tinatanong, sa leader, ready na ba? Meron na bang ready na yung para umatin ng SOL1? Dati, ang ginagawa natin, nag-i-invite lang tayo. Atinin natin ito. Parang gano'n. So, kapag sa pasimula, hindi naman nasama. Pero ngayon mo, gagawin natin sa mga new believer talaga. So, ganun ang gagawin natin. Okay?